Mapagpalang araw po, Miss Kay, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Cherry, 32 anyos, isang housewife at may isang anak na nasa grade 4 pa lamang. Minsan ay rumarakit ako bilang isang online seller, habang ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa Laguna bilang isang automotive technician. 2 beses ko pa lamang yata ang napapakinggan ang confession mula sa inyong channel noong nakaraang linggo. Pero hindi na mawala sa isip ko ang mga nabasa kong komento at advices mula sa mga taga-subaybay niyo. Pakiramdam ko tuloy, yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ibahagi sa inyong lahat ang aking kwento. Siguro karamihan sa inyo ay naniniwala rin sa salitang karma, na kapag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, ay siguradong kabutihan din ang babalik sa iyo. Habang kung masama naman ang ginawa mo sa iba, ay hindi hamak na doble o triple pa nga ang bigat at hirap na mararanasan mo sa iyong buhay. At iyon ang nangyari sa akin, Miss Kay. Doble o triple pa nga ang bigat na nararamdaman ko ngayon dahil sa ginawa kong pagtataksil sa aking mister. Mahigit 6 na buwan na rin ang nakakalipas magmula nung una kong ibigay ang sarili ko sa ibang lalaki, maliban sa aking asawa. Nung minsang tanungin ako ni Brian, ang kapatid ni mister, kung bakit ako pumayag sa aming setup, ay nasabi ko na lamang na kahit anong tatag at iwas ko, hindi ko talaga mapigilan ang tukso at tawag ng laman na nararamdaman ko sa tuwing lumalapit siya sa akin. Bunsong kapatid ng mister ko si Brian. Sa edad na 29 ay wala pa rin tong anak, kahit alam kong ginagawa naman nilang dalawa ng asawa niya ang lahat upang magkaroon man lang kahit isa. Si Maria, 27 years old, ang asawa ni Brian. Mabait at madiskarte sa buhay si Brian, kung kaya't masasabi kong napakaswerte ng misis niyang si Maria sa kanya. Ang bayaw ko ang naging takbuhan ko kapag minsan ay nagigipit kami sa tuwing hindi pa pumapasok ang sweldo ng aking asawa. Siyempre kapag hiram, ay malinaw sa aming kailangan namin tong ibalik sa araw na napagkasunduan. Pero nang minsang kinulang ang sahod ng kuya niya dahil sa kaliwat kanan naming mga bayarin, ay dinaan ko na lamang ito sa biro kahit hindi pa man ako nito sinisingil. Pwede bang kisa lang munang bayad sa utang namin, Sir Brian? Pagbibiro ko. Mahina pa akong natawa noon habang nakatayo sa harapan nito. Bala ko kasi sana siyang ipaghanda ng merienda, pambawi man lang sa delay namin kung sakaling hindi nito magugustuhan ang biro ko. Pwede rin naman ate, sabi niya. Saglit na umatras ang dila ko sa narinig at hindi ko alam kung anong reaksyon ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Ikaw talaga, Brian? Sige ka. Baka totohanin ko ang joke ko. Alam mo namang late na umuwi ang kuya mo kapag ganitong Sabado. Habang nakatitig siya ng walang palya sa akin, ay lihim akong napabuntong hininga. Sabihin man kasing magkapatid silang dalawa ng asawa ko, pero mas may itsura si Brian at may mas magandang pangangatawan. Medyo may kadaldalan at kapilyuhan to ng konti, habang tahimik na bang tao ang mister ko. Hindi ko naman kasi siya madalas na natititigan ng mabuti noon, dahil palagi kong kasama si Dante sa tuwing nagkakausap kaming dalawa. Bakit naman hindi? Napangiti pa siya ng makahulugan sa akin. Pwede namang maglaro ang mga daga kapag wala ang pusa, di ba?
Sabi pa niya. Ngumiti rin ako dito. Tapos ay napakagatlabi. Seryoso ka ba, Brian? Baka mamaya, umatras ka kapag pumayag ako. Sagot ko naman. Nang tumayo si Brian mula sa kinauupuan niya, ay nakumpirma kong hindi nga to nagbibiro. Hanggang sa para na lamang akong kinaliti nang niyakap niya ako mula sa likuran ko, tsaka idinantay ang ulo nito sa aking balikat. Huwag kang mag-alala, dahil hindi lang kiss ang gagawin ko sa'yo. Marahan akong pumikit hanggang sa pakiramdam ko ay tuluyan ng lumabas ang natatagong kalandian ko sa katawan. Sige nga, ikaw nang bahala. Basta paid na kami pagkatapos ha. Malanding sabi ko pa habang mas nilapit ang sarili ko sa kanyang katawan. Masasabi ko namang may ibubuga pa rin ako kung lakas lang ng apil at magandang hugis ng katawan ang pag-uusapan. Kahit mukha kong mataray sa unang tingin, ay agaw pansin naman ang balingkinitan kong katawan. Sabi nga nila noon, pwede raw akong maging model. Isang pangarap na hindi ko na nagawa dahil mas pinili ko ang buhay may asawa. Hindi nagtagal ay napansin kong sinadyang salubungin ni Brian ang mga titig ko. Tsaka nito ako binigyan ng isang nakakalokong ngiti. Kaya naman pala mahal na mahal ka ni Kuya Dante. Dahil game na game ka sa lahat ng bagay, ate. Sabi pa niya. Hindi na ako nakapagsalita ng mga oras na yun. Dahil yumakap na lamang ako sa kanyang leeg habang ginagawaran naman niya ako ng maliliit na halik sa pisngi. Patungo sa puno ng aking tenga. Mainit at talaga namang malalim ang nilakbay naming dalawa ni Brian ng gabing yun. Para bang sinulit talaga nito ang pagkakataon kahit paminsan-minsan ay napapansin kong medyo nawawala siya sa sarili na para bang naglalakbay sa malayo ang isipan nito. Akala ko hanggang doon ko lang mararamdaman ang bigat na dinadala niya pero mas lumala yun nang mapansin kong napailing to habang nakatingin na sa kanyang cellphone. Grabe na talaga si Maria, ate. Sabi niya. Wala sana akong balak na manghimasok sa personal nitong issue. Pero di na ako nakatiis. May problema ba kayo, Brian? Kung gusto mo ng kausap, handa akong makinig. Bumaling siya sa akin ng tingin. Kung kaya't lihim akong napalunok. Pakiramdam ko kasi naghahanap ng kakampi ang mga mata nito kahit hindi niya sabihin. Naranasan mo na bang pagsilosan si Kuya Dante? Alam mo na, kasi medyo malayo yung pinagtatrabahuhan niya. Hindi mo nakikita kung sinong mga kasama niya at kung anong ginagawa niya sa tuwing break time. Mahaba nitong paliwanag na may kasama pang tanong sa dulo. Hindi ka ba natatakot na baka may ibang babae na siyang kinababaliwan doon habang wala ka? Sabi pa niya. Ganun na lamang kabilis na lumalim ang gitla ko sa aking noo. Hindi naman kasi ako selosa, Brian. Oo, sabihin na nating bumigay ako sa biruan nating dalawa. Pero malinis ang record ko sa kuya mo bago tong nangyari. Hindi rin ako selosa. Kung kaya't malayang nakakapagtrabaho sa malayo ang kuya mo nang hindi niya iniisip kung pinagdududahan ko ba siya o hindi. Hindi ko tuloy alam kung nagawa bang pag-aani ng sagot ko ang problema ang kinakaharap niya ngayon. Ano ba kasi talagang nangyayari? Nagsiselos bang asawa mo? May pinagseselosan ba siya? Tanong ko. Pinagmasdan ko to hanggang sa inumpisan niyang ikuwento sa akin ang lahat. Parang ganun na nga nangyayari ngayon sa aming mag-asawa. Nagsiselos kasi si Maria eh. Kung kaya naisipan ko munang tumambay dito at magpahangin ng kaunti. Basta na lang kasi siyang pumunta ng opisina kanina at nagwala kahit maraming taong nakakakita.
para tuloy akong napahiya. Hindi ko tuloy alam kung may mukha pa akong ihaharap sa mga katrabaho ko bukas dahil sa nangyari kanina. Tinitigan ko siya ng mabuti na para bang may gusto rin akong kalkalin sa likod ng kwentong sinabi nito sa akin. Wala naman bang katotohanan ang mga hinala niya sa'yo? Baka naman may babae ka rin talaga sa opisina niyo, sabi ko. Pansin kong mas lalong sumeryoso ang ekspresyon ng mukha niya dahil na rin sa naging takbo ng usapan namin. Yun na nga wala akong babae sa pinagtatrabahuhan ko. Ate, mahalaga sa akin ang trabahong yun, kung kaya't ayokong gumawa ng kalokohan na pwede kong ikasira sa kumpanya. Muli siyang napabuga ng marahas na hininga. Siguro ay may naalala na naman siya. Pero alam mo, pakiramdam ko na wala ng halagang mga pagsisikap ko dahil sa ginawa ni Maria. Hindi ako nakaimik kung kaya't nagpatuloy lamang to sa paglabas ng sama ng loob. Kung hindi niya sana pinakailaman ng cellphone ko at inaway sa chat ang operation manager namin, baka imbis na mapahiya, ay promotion pa sana ang matanggap ko sa susunod na buwan. Imbis na sulsulan si Brian, ay sinabihan ko na lamang siyang kausapin ng maayos ang misis niya at magpakumbaba na lamang para maayos ang gusot sa pagitan nilang dalawa. Oo, sabihin mang sumobra na ang pagiging selosa ni Maria, ngunit pwede pa naman siguro yung gawa ng solusyon habang maaga. Kailangan lamang niyang kunin ulit ang tiwala nito. Nang sa ganun, ay muling bumalik ang sigla ng kanilang pagsasama. Kahit nagawa naming totohanin ang pagdududang nararamdaman ng kanyang asawa dahil lamang sa simpleng biro ko at sama ng loob na nararamdaman ni Brian dito, ay ayoko namang humantong silang dalawa sa hiwalayan. Nang gabing yon, napansin pa nga ng asawa ko ang pagod sa mga mata ko habang pinapanood ko siyang kumain ng hapunan. Sabay pa nga naming sinilip sa kwarto ang anak naming mahimbing nang natutulog sa kabila ng mga kalokohang ginawa namin ni Brian. Akala ko yun na ang una at huling beses na magkakasala kaming dalawa ng bunsong kapatid ni Mister. Pero habang paulit-ulit tong humihingi sa akin ng advice sa problemang kinakaharap niya, ay mas lalo lamang kaming napalapit sa isa't isa. Pakiramdam ko tuloy, maliban sa benepisyo at pagsasalo namin sa kama, ay nagkaroon din ako ng matalik na kaibigan sa katauhan ng aking bayaw. Minsan, sa tuwing nasa eskwelahan ang aking anak at lunch break nito sa trabaho, ay sumasalisi kaming dalawa sa bahay Miss Kay. Minsan niyayaya niya rin akong pumunta kung saan para magmeryenda at magkape, hanggang sa ibang paraan na naman napupunta ang pagtatagpo namin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan ni Brian habang magkasama kaming dalawa at pinupunan ang pangangailangan ng isa't isa. At hindi rin naman ako nagkulang na paalalahanan tong mahalin pa rin ang misis niya sa kabila ng namamagitan sa amin. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Brian? Alam mo namang mahirap maghanap ng trabaho ngayon, di ba? Sabi ko pa nang minsang makwento nito na napagdesisyonan niyang iwan na lamang ang kasalukuyan nitong kumpanya dahil harap-harapan na raw niyang naririnig ang mga chismis tungkol sa ginagawang pang-aaway ni Maria sa mga babaeng nakakasalamuha niya sa trabaho. Bumuntong hininga lamang to tsaka napahilamo sa sariling muka. Gusto kong magkaroon ng peace of mind sa trabaho, ate. Ramdam ko na kasing nilalayuan na ako ng mga tao sa opisina dahil sa takot silang mapahiya sa ginagawa ng misis ko. Sa kabila ng malalim naming usapan, ay sinubukan ko pa rin pagaanin ang mood nito sa pamamagitan ng mga simpleng biro ko. At least, hindi babaero ang tingin nila sa'yo, di ba? May ngiti sa labi kong sabi, tsaka maingat na inilapag ang orange juice sa kanyang harapan.
Magmerienda ka na nga muna at baka mamaya magbago pang isip mo. Tatawagin ko muna si Dennis para malibang ka naman konti sa kakulitan ng pamangkin mo, sabi ko. Sa kabila ng matinding stress na maaaninag sa mukha nito, ay mas pinili niyang sundin ang advice kong pag-isipan munang mabuti ang naging desisyon niya. Matagal ko rin silang pinanood habang naglalaro ng game si Dennis hanggang sa napagpasyahan kong pumunta muna ng kusina para asikasuhin ang tambak kong mga hugasin. Pero ilang minuto pa lamang ang lumipas ay tuluyang nahinto ang lagaslas ng tubig sa aking harapan nang maramdaman ko ang nakakakiliti nitong hininga sa aking batok. Brian, bakit ka nandito? Nasaan ang anak ko? Ngumiti lamang to at saka pinihit ako paharap sa kanya. Iniwan ko muna habang naglalaro. Pwede naman sigurong ikaw naman ang makalaro ko, hindi ba? Bahagya pa akong napalinga sa paligid para siguraduhin hindi sumunod sa kanyang anak ko. Baka mamaya, bigla na lang ako tawagin ni Dennis. Alam mo naman ang ugali ng pamangkin mo, di ba? Sinubukan kong lumayo sa kanya, pero mabilis naman niya akong hinawakan sa palapulusuhan, tsaka hinila papunta ng banyo. Pinaningkitan ko pa siya ng tingin, dahil wala na talaga akong kawala. Dahil kabisado na nito ang lahat ng sulok ng bahay namin. Ma, saan po kayo? Ganoon na lamang ang kabang naramdaman ko nang hindi ako nagkamali ng hula. Pinandilatan ko pa ng tingin si Brian, pero imbis na pakawalan ako, ay lalo pang humigpit ang yakap nito. Wait lang nak, nasa CR lang si mama. Napapapikit kong sagot mula sa loob. Habang abala kaming dalawa ni Brian, ay hindi ko naman alam kung paano lulusutan ang anak kong naghihintay sa labas ng banyo. Matagal pa po kayo, ma? Inosente pang tanong ng anak ko na halatang naiinip na sa kakahintay na lumabas ako. Hinihingal naman akong napatingala. Wait mo na lang ako sa labas, okay? Lalabas rin si mama. Mabuti na lang at napalaki ko pa rin masunuri ng anak ko sa kabila ng katigasan ng ulo ng kanyang nanay. Ilang buwan din naming naitawid ang pinagbabawal naming relasyon ni Brian nang hindi napapansin ng kung sino man, lalo na ng aking asawa. Makailang beses na rin kaming nagkausap ng asawa nitong si Maria, pero wala naman tong bukang bibig kung hindi ang kagustuhan niyang mahuli ang babaeng kinababaliwan daw ng kanyang mister sa trabaho. Kung alam mo lang, Maria, malaki ang naging epekto ng walang katapusan mong pagsiselos sa asawa mo. Imbis na matino siyang nagsisika para sa binubuo niyong pamilya, binalot tuloy ng kahihiyan at sama ng loob ang puso niya. Wika ako sa aking isipan. Mataman ko na lamang siyang tinitigan, tsaka makuhulugang ngumiti rito. Ang mabuti pa, Maria, asikasuhin mo at mahalin mo na lang ang asawa mo. Hindi hamak na mas matino naman si Brian, no? Kung ikukumpara sa ibang mga lalaki dyan, sabi ko sa kanya. Sa kabila ng advice na binigay ko kay Maria, ay muli lamang nitong pinagdiinan ang mga pagkukulang ng kanyang mister. Hanggang sa para na lamang akong nabingi mula sa mga negatibong sinasabi nito. Kung sa bagay, kwento niya yan, kaya malamang sa malamang siya ang bida at laging tama. Wala rin naman ako magagawa kung wala itong balak makinig at gusto niya talagang sirain ng tuluyan ang pagsasama nilang dalawa. Matapos kong makausap ng masinsinan si Maria, ay para akong nahimasmasan mula sa sarili kong kagagahan. Bahagya akong nainis sa aking sarili dahil gusto kong sundin ni Maria ang mga advice na sinabi ko at huminto na siya sa kakaselos nang hindi ko napapansin na di hamak na mas masahol pa ako dito. Ate, dadaan ako dyan ngayong umaga. May pinabibigay na mga prutas at pilit na bigas si Mama para sa inyo ni Kuya Dante.
nang mabasa ko ang chat ni Brian. Naisip kong samantalahin na ang pagkakataong kami lamang ang tao sa bahay upang masabi ko sa kanya ang desisyong ilang ulit ko ring pinag-isipan magmula pa kahapon. Siguro'y panahon na para itama natin ang lahat, Brian. Mahigit 5 buwan na rin kasi tayong nakikipaglaro sa apoy. Nakakatakot na. Sabi ko habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Nakita ko na lumungkot talaga ang ekspresyon ng mukha niya. Pero ramdam ko rin naman ang kagustuhan nitong magpaubaya. Minabuti kong ipaliwanag ng mabuti sa kanya ang dahilan sa likod ng naging desisyon ko. At alam ko namang nire-respeto niya yun, dala ng mga sagot na narinig ko mula rito. Mas mabuti siguro kung palipasin muna natin ang mga nangyari. Magpalamig tayo pagkatapos at dumistansya muna sa isa't isa, okay ba? Tanong ko na mabilis naman itong sinang-ayunan. Akala ko balak na nitong magpaalam, pero natigilan na lamang ako nang mapansin ang malagkit niyang tingin sa akin. Pwede ba akong humirit ng remembrance, ate? Kung papayag ka lang naman. Anito at siyang ngumisi sa harapan ko. Mahina na lamang akong natawa sa sinabi niya. Tsaka inalala ang natanggap kong message mula kay Dante na hindi raw siya makakauwi ngayong gabi dahil may minamadaling sasakyan sa bunkhouse. Tinanggap niya naman to kasi maliban sa bonus daw na ibibigay ng boss nila, ay wala rin namang pasok pagdating ng Lunes. Dahil na rin nagkasundo na kaming wakasan ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa, ay pumayag akong sulitin namin ni Brian ang huling pagkakataong pagsasaluhan namin ang isa't isa. Dahil na rin naging mainit ang remembrance na hiniling nito sa akin, ay hindi ko na malayang nakatulog kaming dalawa, dala ng matinding pagod na naramdaman. Kinaumagahan, ay basta na lamang akong nagising na nakasubsob sa kilikili ni Brian, habang siya naman ay himbing na nakayakap at nakadantay pa sa akin. Habang tinititigan ang maamo niyang muka habang natutulog, ay mabilis na naagaw ang pansin ko ng sunod-sunod na notification mula sa cellphone nitong nakalapag sa ibabaw ng side table. Wala ka na bang balak umuwi, Brian? Sumama ka na ba talaga sa babae mo? Sagutin mo nga ako. Lihim akong napabuga ng malahas na hininga. Dahil imbis na magkabati silang dalawa, ay ramdam kong mas lalo lamang lumalabo ang lahat. Sana lang ngayong natulukan na ang namamagitan sa aming dalawa ng asawa nito, ay mabawasan ang pagiging nagger at selosa ni Maria. Bala ko sanang hintayin muna na magising si Brian bago ko lalabas ng kwarto, pero hindi ko na nagawa nang marinig ang malalakas na yapak mula sa labas. Hindi ako maaaring magkamali. Gising na ang anak ko. Baka kapag hindi ko ito naunahan, ay paniguradong sisigaw na ito ng mama mula sa labas. Hindi ko pa man nabubuksan ang pinto, ay ganun na lamang ang pamumutlang naramdaman ko nang magkasalubong kaming dalawa ni Dante. Gustuhin ko mang ibuka ang mga labi ko, pero kusa namang naglaho ang boses ko nang makita kong nakabihis na ito ng pambahay. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nakita na niya kaming dalawa sa kwarto habang natutulog. Nang mga sandaling yun, ay nanatili ang presensya naming dalawa ni Brian sa harapan nito. Kahit pakiramdam ko, ay para kaming naglalakad ng walang ulo. Wala ring mapaglagyan ang kahihiyan sa pagmumukha namin ng kapatid niya matapos nitong makapag-ayos ng sarili. Alam kong napansin ni Dante ang kagustuhan kong magpaliwanag sa kanya at humingi ng kapatawaran sa kataksilang nagawa namin ng kanyang kapatid. Pero nagmistula lamang siyang isang malamig na yelo sa harapan ko. Naluluha na ang mga mata kong nakatingin sa kanya, habang kanina pa nanginginig ang mga tuhod ko, habang sinusundan ang bawat iyapak nito.
pero baliwala lamang ang lahat ng yun sa aking asawa. Ang lumapit sa kanya si Brian. Akala ko nga ay magkakasakitan silang dalawa nang mahigpit na yumukom o kumuyom ang mga kamao nito. Pero imbis na suntok ang matanggap ng kanyang kapatid, ay nilagpasan niya lamang ito at binaliwala hanggang sa makaalis ito sa aming pamamahay. Nanatiling walang imik si Dante habang nasa pagkainan kami kasama ang aming anak. Maya-maya pa, nang masigurado kong abala na sa paglalaro ng games ang anak naming si Dennis, ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Akmang ibubukas ko pa lamang sana ang mga labi ko para kausapin ito, pero mabilis niya akong naunahan. Hinatid ba ni Brian? Kaya dito siya natulog? Tanong nito sabay turo sa malaking karton na naglalaman ng mga prutas. Pigil ang mga luha naman akong tumango sa harapan nito. Masarap. At matamis naman ba? Anya habang nakatingin sa mga rambutan. Gustuhin ko mang siyang sagutin, pero hindi ko nagawa dahil alam kong may ibang ibig sabihin ang tanong niyang yun. Sorry, love. Pero maniwala ka sa akin. Tapos na. Wala nang namamagitan sa amin ni Brian. Hindi na mauulit. Gustuhin ko mang magdahilan, pero alam kong wala kong karapatang gawin yun. Ang tanging magagawa ko lamang ngayon ay humingi ng tawad sa aking asawa at mangako sa harapan nito. Okay, yun lang. Yun lang ang sinabi niya. Imbis na gumaan ang pakiramdam ko ay para akong kinabahan sa klase ng mga reaksyong binibigay niya sa akin. Hindi ka ba magtatanong ng kahit ano? Kung bakit, kung kailan, paan, hindi na kailangan. Mabilis niyang putol sa mga sinasabi ko na naging dahilan upang tuluyan ng mag-unahan ang luha sa mga pisngi ko. Basta't walang alam ang anak natin. Ayokong mag-isip siya ng hindi maganda tungkol sa'yo. Nagawa ko pa ring tumango at magpasalamat sa concern na pinapakita ni Dante sa akin. Kahit tuluyan na akong inuusig ng aking konsensya. Alam ko namang tahimik na taong aking asawa, pero ayokong makitang pinipigilan nito ang galit na nararamdaman niya para sa akin. Nasaktan ko siya, nagkasala ko, hindi lamang sa kanya, kung hindi maging sa sinumpaan naming dalawa. Kaya nararapat lang nasaktan niya rin ako. Pero sa bawat araw na dumaan, ay nanatiling tahimik si Dante. Hanggang sa tuluyan ng magkaroon ng distansya sa pagitan naming dalawa. Hindi siya humingi ng paliwanag sa akin, pero ako mismo ang nangako sa kanyang babawi ako at habang buhay kong ipapakita ditong pinagsisisihan ko ang mga nangyari. Walang buhay naman ako nitong tinitigan, tsaka siya tumango na parabang sinasabi nitong bahala ako sa gusto kong gawin. Masakit na makitang ganito ang pakikitungo sa akin ni Dante, pero alam kong kailangan kong magtiis dahil ako ang mas naunang nanakit sa kanya. Kung noon ay nakakatanggap ako ng message sa tuwing nagpapahinga ang aking asawa, lunch break at bago siya umuwi mula sa trabaho, ngayon ay hindi na. Nagmukha ng sira ngayon ang cellphone ko dahil tahimik na lang tong naka-standby sa isang tabi. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang nagawa ko. At kung siguro nauubos lang ang mga luha, ay baka tuluyan na ring naubos ang akin. Nanatiling masalimuot ang bawat araw na nagdaan sa buhay ko. Hanggang isang araw. Bigla na lamang lumiwanag ang madilim kong mundo nang mabasa ko ang magkakasunod na chat mula kay Dante. Binati niya ako ng happy wedding anniversary, tsaka sinabing magkita raw kami sa address na pinadala nito. Nagmamadali naman akong sumunod sa sinabi ng aking asawa. Sinadya ko ring mag-ayos ng kaunti para maging presentable man lang ako sa harapan nito. Bago pa ako umalis ng bahay, ay saglit pa akong napatingin sa orasan. 11:00 pa lang naman ng umaga
At mamaya pang 4 p.m. ang uwi ng anak namin mula sa school, kaya mahaba-haba pang oras namin para sa isa't isa. Masayang masaya ako. Hindi naman siguro masamang umasa kung isasantabi muna namin ang lahat dahil mahalaga sa aming dalawa ang araw na to, hindi ba? 10th wedding anniversary namin ngayon. Ito ang araw kung kailan nangako ko sa kanyang magiging mabuti akong asawa at ina sa itataguyod naming pamilya. Agad ko siyang chinat nang marating ko ang restaurant na sinasabi nito, pero imbis na matuwa ay napalitan ng matinding pagtataka ang excitement na nararamdaman ko. Bakit magkasama silang dalawa ng asawa ni Brian? Bakit imbis na ako ang kasama niya sa araw ng wedding anniversary namin, ay ibang babae ang kasalo nito sa pananghalian? Mahigpit ko na lamang na naitikom ang mga labi ko habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Nakatayo lamang ako, pero pakiramdam ko ay dahan-dahang dinudurog ng pinong-pino ang puso ko. Akala ko mabilis na magwawakas ang kalbaryo ko, pero hindi. Mas lalo pala akong manghihina sa susunod na mangyayari. Inutusan niya akong sumunod sa bahay na pagmamay-ari ni na Brian at tahimik na sumilip sa bintana ng kwarto nilang mag-asawa. Labag man sa kalooban kong gawin ang mga pinapagawa ni Dante, pero tuluyan kong hinarap ang takot na namamayani sa puso ko. Tulalaman sa kinaroroonan ko, pero tiniis kong makita kung paano unti-unting gumuho ang mundong pinaghirapan naming itaguyod sa loob ng mahabang panahon. Ang pagsasamang nagawa kong ipagpalit sa tawag ng laman at panandali ang sarap sa piling ng kanyang kapatid. Masakit mang makitang nakikipagsiping si Dante, hindi sa kung sinong babae lang, kundi sa babaeng pinagtaksilan din namin ni Brian, ay wala akong karapatang kumprontahin sila o kahit makaramdam man lang ng galit, dahil alam kong nararapat lang na gumanti sila sa amin. Sa akin, kahit hindi ko inaasahang gagawin niya ang bagay na yun sa piling mismo ng asawa ni Brian, ay wala akong magagawa kung hindi tanggapin na lang lahat. Habang sinusulat ko ang confession na to, Miss Kay, ay paulit-ulit pa rin akong humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang nagawa ko. Alam kong huli na. Alam ko namang hindi ko na maaaring baguhin ang mga nangyari, at kahit anong gawin ko ay may lamat na ang pagsasama naming dalawa ni Dante. Naguguluhan na lamang ako ngayon, Miss Kay, kung dapat pa ba akong manatili sa piling nila ng aking anak sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali, o mas mabuti sigurong lumayo na lang ako para magdusa hanggang sa dumating ang oras na mapatawad ko na ang aking sarili. Handa po akong basahin ang mga comments at advices na ibibigay nyo sa akin. Oras na mapakinggan nyo na ang kwento ng aking buhay. Alam ko pong mayroong mag-iiwan sa inyo ng negative comments o makakaramdam ng galit sa akin, pero handa kong tanggapin ang lahat ng yun. Maraming salamat, Miss Kay, sa pagbabahagi at pagbasa ng aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Cherry.